Babayan, nandito naman si Kuya RBTV na siyang maghayag uli ng mga bagay na sagrado nga tala sa Biblia. Minamahal kong kababayan, samahan niyo ako sa araw na ito sa pag-aaral natin sa mga sagradong bagay dahil mayroon tayong aalamin nga nangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya naway ang pagpapala ng Diyos ay suma sa inyo, minamahal kong kababayan, sa mga kababayan ko na kasama ko sa pag-aaral sa araw nito. Minamahal kong kababayan, salamat. At salamat sa nag-share, nag-like, at nag-comment, higit sa lahat ang nag-subscribe sa mga vlog sa channel na ito. Minamahal kong kababayan. Kaya dalangin ko po nga ang Diyos ay suma sa inyo at ang pagpapala ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay suma sa inyo rin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus nga aming tagapagligtas. Amen. Mga minamahal kong kababayan, sa araw nito, mayroon tayong pag-aralan ang salitang kahirapan. Bakit kaya isang malaking katanungan sa buhay na ito kung bakit biglang dumarating ang kahirapan sa buhay nito na hindi sukat akalain ng tao? Ang kahirapan na binabanggit sa karamihan nga siyang madalas nga maririnig natin ay ang kakrisis sa financial crisis, mga minamahal kong kababayan. Ang dumating nga tagutom sa tao ngayon at ang pagdating sa tinding hirap ng tao ngayon, ultimo nga kanyang kakainin, naghihirap pa siya, minamahal kong kababayan. Ang tanong, ano ang mga ito? Dahil hindi mangyari ang mga bagay nito kung walang pahiwatig ang Diyos sa buhay nito. Tandaan natin na ang Diyos ang umaakda sa ikabubuhay ng tao araw-araw. Kung ano man ang nangyari sa buhay ng tao, tapos ang tao magbigay sa kanyang sarili sa Panginoon. Kung ano man ang nangyari sa iyo, ito'y kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya aalamin natin sa pamagitan ng banal na kasulatan tungkol sa salitang kahirapan. Una, ang binabanggit kong kahirapan ang pinansyal. Dahil maraming mga inadisan sa salitang kahirapan sa buhay nito, minamahal kong kababayan. Nandyan ang salitang panganib sa huling kapanahonan, alinsunod sa sinabi ng Biblia, at panganib sa kalamidad, panganib sa masamang tao, panganib sa gutom, at panganib sa karamdaman ngayon nga siyang kumikitil ng buhay ng tao kung ang tao hindi maagapan, minamahal kong kababayan, lalo sa paglipana ng coronavirus sa panahon ngayon, minamahal kong kababayan. Kaya pag-aralan natin sa araw nito ang mga bagay nito dahil napaka-importanting maintindihan mo ang salitang kahirapan. Bakit pinahintulot ng Diyos ang mga bagay nito nga mayroong mahirap, mayroong ding mayaman, alinsunod sa kahirapan sa financial. Yun ang una nating talakayin, minamahal kong kababayan, alinsunod sa tala ng Biblia. Makikita natin ito, minamahal kong kababayan, ito ang matutunghayan natin sa Aklat ng Kawikaan. Ang kapitulo ay 22, ang bersikulo ay 2, ganito ang pagkasabi. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ay may lalang sa kanilang lahat. Ayon sa tala ng Biblia, ang mahirap at ang mayaman, ang Panginoon at nga naglalang nito. Ngayon, aalamin natin ang mga bagay nito. Ano ang benepisyo sa mayaman? Ano ang benepisyo din sa mahirap? Nga alinsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ngayon marami tayong kababayan, kahit ako naghihirap din, minamahal kong kababayan, sa buhay nito. Pero nagpasalamat ako sa Diyos dahil naintindihan ko ang salitang kahirapan na tala sa Biblia, minamahal kong kababayan. Ano ba itong kahirapan na nangyari sa buhay ng tao? Minsan ang tao ngayon na-discourage na sa kanyang pamumuhay. Minsan ang kanilang pagsasama sa kanyang pamilya ay nakakaroon na ng trouble o kaguluhan dahil hindi nila nakakaintindihan, dahil lalo kung nagugutom na ang membro sa pamilya, minamahal kong kababayan. Ano ang mga ito nga itinala sa Biblia? Ito ba'y masama? Ito ba'y hindi? Kaya alamin natin, at kung malaman natin, alamin natin kung ano ang dahilan kung bakit pinahintulot ito ng Diyos sa ang mga bagay na ito, minamahal kong kababayan. Tingnan natin sa Aklat ng Lukas. Ang kapitulo ay 6,
Ang bersikulo ay 20. Uulitin ko pagbabasa, minamahal kong kababayan. Ito'y tala sa Lucas, ang kapitulo ay 6, ang bersikulo ay 20. Ganito ang pagkasabi ng Panginoong Jesucristo. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinasabi, mapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Sabi ng mismo ang Panginoong Jesucristo nga mapalad daw ang dukha, minamahal kong kababayan, dahil sa kanila ang kanyang kaharian ng Diyos. Kaya dito, kung hindi mo ito maintindihan bakit naghihirap ka, kung hindi mo maintindihan kung bakit nangyari ito sa buhay, minsan nadi-discourage ka, wala ka ng katuwaan, sa araw-araw nga binibigyan ka ng pagkakataong mabuhay pa, minamahal kong kababayan. Kaya pinaunawa lang sa inyo ang mga bagay nito. Kung ano ang sitwasyon kung sa kahirapan, makakaroon ka ng encouragement dahil narinig mo ang aral mula sa Panginoon nga ang kapalaran sa isang tao ay hindi sa tinatawag na maraming tangkilik sa buhay nito, kundi na sa tinatawag na dukha. Alam mo ang dukha, minamahal kong kababayan? Ito ang mga taong walang-wala, minamahal kong kababayan. Pero ang sabi ng Panginoon bilang encouragement ay mapalad daw ang mga dukha, sa kanila ang kanyang kaharian. Kaya dito, isang malaking pribilehiyo mula sa Panginoon na ibinabanggit ang salitang mapalad. Saan? Hindi sa mayaman kundi sa mga dukha, minamahal kong kababayan. Kung ikaw man ngayon ay isang dukha, kasi minsan sa buhay nito kapag walang-wala ka na, lalo kung ikaw nagugutom, ay nalulungkot ang pamilya dahil hindi kasi naintindihan ang mga bagay nito kung bakit dumarating sa tao ang salitang kahirapan sa pinansyal. Tandaan natin, minamahal kong kababayan, ano pa ba ang matutunghay natin ayon sa Biblia? Minamahal kong kababayan, ito pang matutunghay natin, minamahal kong kababayan. Ito'y tala sa Mateo, ang kapitulo ay 5. Ang bersikulo, minamahal kong kababayan, ay 6. Ganito ang pagkasabi ng Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Tingnan mo ang pagkasabi ng Panginoon, minamahal kong kababayan. Isa lang itong, kung unawain natin ang todo, parang mahirap sa isang tao ang mga bagay nitong pakinggan. Pero alamin na ito'y salita ng Panginoon, minamahal kong kababayan, dahilan kung bakit payag ka magsahindi sa mga bagay nito ay mangyari talaga sa isang katauhan ang salitang kahirapan sa pinansal o ang kalagayan mo ay bilang isang dukha, isang mahirap na tao, minamahal kong kababayan, sa mundong ito. Isang prueba na ibinabanggit kanina sa 6:20 nga mapalad ang dukha kaysa kanila ang kaharian ng Diyos. Gusto ko lang lilinawin ang mga bagay nito sa banal na kasulatan, kung ano kadiferensya sa mayaman na tao, ano ang kadiferensya sa taong mahirap, minamahal kong kababayan. Ito ang matutunghayan natin sa aklat ng Mateo, minamahal kong kababayan. Tingnan natin sa aklat ng Mateo, minamahal kong kababayan. Ito'y isang kwento nga pangyayari nga kausap ng Panginoong Hesus ang isang binatang mayaman at ang Panginoong Jesucristo. Tutunghayan natin ang pag-uusap nila sa araw na ito. Ito'y tala sa Mateo, ang kapitulo ay 19, ang bersikulo ay 16, ganito ang pagkasabi. Narito lumapit sa kanya ang isang at nagsasabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yan ang pagkatanong sa binatang mayaman, minamahal kong kababayan. Ang sagot naman ng Panginoon sa 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin tungkol sa mabuti? May isang na siyang mabuti na tapat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang mangnakaw, huwag kang saksi sa di makatotohanan. 19.
Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 20. At sinabi sa kanya sa binata, lahat. Sabi ng binata, minamahal kong kababayan, ito ang sagot sa sinabi ng Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay nito ay ginaganap ko na, ano pa ba ang kulang sa akin? Yan ang tanong ng mayamang binata, minamahal kong kababayan, na kausap ang Panginoong Jesucristo. Ito naman ang sagot ng Panginoong Hesus sa Mateo 19, versikulo 21. Sinabi sa kanya ni Hesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibibigay mo sa duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tingnan mo, minamahal kong kababayan. Ano ang sinabi ng Panginoon sa binatang mayaman? Ipagbili mo ang mga iyong mga arerian at ipamigay sa duka. Yan ang binabanggit ng Panginoong Hesus. At ang pinakahuli, makakaroon ka ng kayamanan sa langit. At sabi ng Panginoon, pinakahuli nga dito nalulungkot ang binatang mayaman, minamahal kong kababayan, ay sumunod sa Kanya. Anong ibig kong unawain mo ang verses na ito, minamahal kong kababayan? Ito'y isang malaking kasaysayan dahil binanggit sa binatang ito tungkol sa buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin na punto ng Panginoon? Itong kahirapan nga nangyari sa iyo, minamahal kong kababayan, itong kagutom mo ngayong naranasan mo, ito'y malaking kapalaran na mula sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ang taong gutom, minamahal kong kababayan, isipin mo, napakahirap sa taong gutom nga magmayabang, mataas ang pride. Hindi kayang magpa-pride pa ang taong gutom, kundi ang iniisip nito, minamahal kong kababayan, ang pagkain. Kaya mahirap, hindi na makaandar ang kanyang tinatawag na ugaling kayabangan at pride, minamahal kong kababayan, nga siyang kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang taong mayabang, ang taong nagmamataas sa kanyang sarili. Kaya may binabanggit ang Panginoon nga aral sa Biblia, ang sino mang nagmamataas sa kanyang sarili ay ibabagsak, ang sino mang nagpakumbaba ay itataas. Kaya minamahal kong kababayan, sa araw nito, isang bagay lang ito na siyang nakikita natin. At dito ayon sa patuloy pang kasaysayan, sa binasa natin kanina, nalulungkot ang binata. Bakit? Dahil sa sobrang ng maraming kayamanan niya sa buhay nito. Kaya dito, sabi nga ng Panginoon, napakadali pumasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa mayamang pinagharian ng Diyos. Pero baliktad ang sitwasyon natin, minamahal kong kababayan, sa buhay nito. Dahil maraming taong ang ilang ambisyon nga sila yumaman sa buhay nito, nga makakaroon ng mga milyones na mga pira, minamahal kong kababayan. Ito'y salungat sa binabanggit ng Biblia. Dahil sa buhay nito, hindi mapag-usapan ang kaligtasan, hindi mabibili ang kaligtasan sa pira, kundi sa pamagitan ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Dahilan kung bakit kung ikaw isang mahirap ngayon, tandaan mo, minamahal kong kababayan, binibigyan ka ng pagkataon sa Panginoon nga makalapit ka sa Kanya at malaking pribilehiyo na ikaw makapasok sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi na niya sa 6:20 ng Lucas, ibinanggit na mapalad ang mga dukha kaysa kanila ang kaharian ng Diyos. Pero mo, minamahal kong kababayan. At mayroon pa matutunghayan, minamahal kong kababayan, sa aklat ng Lucas. Ang kapitulo ay 16. Ang tala nito mulang 19 hanggang 30, minamahal kong kababayan, rektahin ko na lang ang pagkasalita. Ito'y kasaysayan sa isang pulubing si Lazaro, at ito'y kasaysayan sa isang taong mayaman na ang damit na kulay ubi na saganas pagkain araw-araw, minamahal kong kababayan. Ang nangyari kay Lazaro ay dito sa hapag ng kainan ng taong mayaman, at ang kalagayan ni Lazaro ay alinsunod sa tala ng Biblia ay mahirap na siya, mayroon pa siyang galis, minamahal kong kababayan, nga saan dinidilaan ng mga aso ng taong mayaman ang galis ni Lazaro.
At punto dito, ayon sa Biblia, dumating ang salitang kamatayan sa kanilang dalawa. Namatay si Lazaro sa tinding paghihirap, namatay din ang taong mayaman. Ngayon, ayon sa Biblia, nirikta ko na lang, minamahal kong kababayan, ang kasaysayan kung buksan nyo ang kasaysayan sa Aklat ng Lucas, ang kapitulo ay 19, makikita mo dito, minamahal kong kababayan, ang si Lazaro at ang taong mayaman. Madalit salita, noong namatay na sila, si Lazaro dinala doon sa piling ni Amang Abraham. At ang taong mayaman ay dinala saan? Doon sa Hades, kung saan nagrereklamo ang taong mayaman kay Lazaro. Alam mo kung ano ang reklamo ng isang taong mayaman kay Amang Lazaro, kay Amang Abraham? Sabi, susuguin mo si Lazaro na ang kanyang daliri itubog sa tubig at itapat sa kanyang bibig. Dahil sabi ng mayaman ay nandito siya sa alab na sobrang init, minamahal kong kababayan. At sinabi pa, nirequest pa ng taong mayaman nga nandoon sa alab dito, na madalit salita, kung titingnan mo sa English Version Bible, ito ay Inferno Hill. Ibig sabihin, impyerno ito, minamahal kong kababayan. Nga, nag-request pa sa kay Amang Abraham na mayroon pa siyang 5 kapatid na nabubuhay. Nag-alaala sa baka kung saan siya naroon, baka naman doon din ang kanyang kapatid. Kaya ang request niya, kung maari nga si Lazaro bubuhayin uli at magsasalita doon sa kanyang mga kapatid nga buhay pa. Alam mo, minamahal kong kababayan, ang sagot ni Amang Abraham sa taong ito nga nandoon na ngayon sa impyerno. Nandoon na si Moises, nandoon na ang propeta. Hayaan mong pakinggan ang aral ng mga propeta. Minamahal kong kababayan, madalit salita, nandito na ang ministro ng Diyos sa buhay nitong nangangaral. Dahil kung papakinggan nila ang aral ng Panginoon, aral ng propeta, ay hindi sila masadlak sa lugar na yon. Pero sabi ng Amang Abraham, kahit ang patay nabubuhay muli at magsasalita sa buhay tungkol sa impyerno, ay hindi mapaliwalaan. Ganun din ang mga tao, minamahal kong kababayan, na sobrang taas ang pride. Alam na, intindihin natin, minamahal kong kababayan, bihira ang mayaman na tao, lalo kung ang kabuhayan ay bilyon na o milyon na. Bihira itong magpakumbaba. Karamihan na ito mataas ang pride, minamahal kong kababayan. Kaya ito ang dahilan kung bakit isang aral nga mula sa Biblia, dahan-dahan lang tayo. Kung ikaw marami ngayong laman ng imong bulsa, lalo kung nagbilang na ito ng letter M, minamahal kong kababayan, nga ipon mo sa iyong kamangyaman, mag-ingat ka. Dahil pagtaas ng maraming kayamanan, minamahal kong kababayan, tataas din ang iyong ere. Yan ang delikado. Kaya binanggit na ito ng Panginoong Hesus na aral mula sa Biblia na ang sino mang nagmamataas ay ibabagsak. Yan ang dahilan. Isa lang itong babala na naway huwag mangyari sa bawat isang, sa lahat kong kababayan na mayroong kabuhayang malaking, minamahal kong kababayan, o madalit salita, mga mayaman kong kababayan. Dahil ayaw ng Diyos kasi na magtaas kasi ang pride. Kung mayaman ka, hindi masama. Lamang huwag mong kalimutan ang iyong kapwa. Magpagbigay kayo, dahil sinabi na ng Panginoon sa Aklat ng Mateo, kapitulo 19, nga nirequest niya sa taong binatang mayaman na ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamigay sa dukha. Anong ibig sabihin nito? Minamahal kong kababayan, ang salitang charity o salitang kawanggawa, minamahal kong kababayan, ang ibig sabihin, ang pagsishare mo sa iba. Kung ikaw marami kang iniipon o malaking kayamanan sa buhay nito, hindi mo pabayaan ang iyong kapwa nga nasa kahirapan. Ito ang gusto ng Panginoon. Bakit? Kaya nga binanggit niya sa Biblia, sa Aklat ng Mga Gawa, kapitulo 20, ang bersikulo ay 35, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan ang challenge sa karamihan, minamahal kong kababayan na mayaman. Hindi ko ibig sabihin, isa lang itong babala,
nga dapat mong pag-aralan ang mga bagay na ito. Dahil ayaw ng Diyos nga ikaw masisira, maiimpirno. Ayaw ng Diyos nga ikaw kung ang iyong kapatid nga mahirap, nga iyong pang aapakan, iyong pang lalaitin sa kanyang kalagayan, iyong pang pagtawanan, nga porki sa mahirap, porki sa pulubi, porki mabaho o mabutas ang kanyang damit na wala sang natitirahan, iyong pagtatawanan, bawal ito sa Diyos. Bakit? Dahil ang dukha, walang ibang may-ari sa kanyang buhay, walang ibang naglarang kundi ang Diyos, minamahal kong kababayan. Kaya dito ibinabanggit sa aklat ng Juan, Juan Kapitulo 4, versikulo 20, kung sasabihin mo sa iyong sarili nga ikaw may panampalataya sa Diyos o umiibig ka sa Diyos. Binabanggit dito sa sitas na ito o sa versikulong ito. Paano masabi nga iniibig mo ang Diyos samantalang ang iyong kapwa nga dukha ay pinagdamutan mo sa iyong mga kayamanang mayroong ka? Paano mo sabihin nga iniibig mo ang Diyos samantalang ang Diyos hindi mo nakikita, samantalang ang iyong kapwa ay iyong nakikita? Kaya ito na itong isang halimbawa ng ito. Ito'y isang salaminan ng ito, minamahal kong kababayan, nga binabanggit sa aklat o sa Biblia, sa banal na kasulatan, nga kung umibig ka sa Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam mo kung ano ang sabi o sagot ng Panginoon sa mga bagay nito, gawin mo ito upang mabubuhay ka. Ito'y nakatala sa Lucas Kapitulo 10, ang bersikulo ay 28, minamahal kong kababayan. Kaya sa araw na ito, isang bagay na palala, kung pagdating sa kahirapan, hindi ibig sabihin, dahil may kahirapan nga, sinasadya, minamahal kong kababayan. Ano itong kahirapan na ito? Dahil sa pagbibisyo mo, dahil sa wala kang pakialam, na hindi mo binigyan ng kahalagahan ang kayamanan nga mayroon ka, kaya nagdurusa ka sa kahirapan nga naubos ang iyong kayamanan. Minamahal kong kababayan, ang taong ito ay hindi ito mabilang sa tinatawag na mapalad sa kanya ang kaharian ng Diyos. Hindi ito bilang, bakit? Sinasadya niyang pagwaldas sa kayamanan ng Diyos na ibinigay sa kanya, instead na itulong sa kanyang kapwa nga mahirap upang pagpalain siya ng Diyos. Ang ginagawa niya, winawaldas, binibisyo niya, ng babae siya sa lahat ng uri ng tinatawag na kadayawan sa buhay ito, kanyang ginagawa sa pamagitan ng kayamanan. Kaya hindi itong taong ito, kung gumawa sa mga ito, hindi ito kabilang na makakaroon ng parte sa kaharian ng Diyos. At ikalawa, minamahal kong kababayan, ang salitang paghihirap, mayroong sadya. Bakit? Dahil tamad, minamahal kong kababayan, nga magtatrabaho, nag-antay lang kung bibigyan siya o pakainin siya, minamahal kong kababayan. Ayaw din ng Diyos dito. Dahil mayroong binabanggit ang Biblia, ang mga tamad ay hindi dapat pakakainin. Na minamahal kong kababayan, ito'y tala sa ikalawang Tesalonika, ang kapitulo ay 3, ang bersikulo ay 10. Minamahal kong kababayan, lalo kung malakas ang isang tao, tamad, ayaw magsumikap, gusto lang siyang manghingi ng manghingi, mamburaot ng kanyang kinakain. Sabi ng Biblia, dapat ito'y hindi pakainin. Minamahal kong kababayan, isang bagay na ito paalaala sa atin, dahil payag ka sa hindi, ang dulo ng buhay natin ay ang katapusan o tinatawag na kamatayan. Minamahal kong kababayan. At minsan dito lang ang tao makalaala nga may Diyos pala sa buhay nito. May Diyos pala nga nagbibigay pananalakas sa tao o dagdag buhay. Kaya lang minsan huli na ang lahat. Bakit? Dahil noong binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos nga ikaw nabubuhay, ibaliwala mo ang kanyang kautusan, binawala mo ang kanyang kalooban, binawala mo ang salitang panampalataya o pakipagrelasyon sa Diyos nga may-ari ng iyong buhay. Minamahal kong kababayan, yung mga bagay na ito na inyong narinig sa channel na ito o sa vlog na ito, minamahal kong kababayan, isang bagay na itong magpapaalaala sa atin na sana huwag nating kalimutan ang may-ari ng buhay natin at lakas.
Dahil payag batag si hindi, siya ang may-ari ito sa ating lakas at buhay. Dahilan kung bakit nakagalaw tayo, nakagawa tayo sa araw nating mga gawain sa buhay nito. Ang kailangan na ng Diyos ang iyong panampalataya at ang iyong paglilingkod sa Kanya at ang iyong makipagrelasyon, dahil payag ka magsahili araw-araw, binigyan ka ng pagkakataong mabubuhay ka sa daigdig nito, minamahal kong kababayan. Sa dahilan, dahil hangad ng Diyos nga makakaalam ka sa Kanyang kalooban. Kaya itong binabanggit sa Ecclesiastes, ang kapitulo ay 12, ang bersikulo ay 13, ganito ang pagkasabi, ang lahat ng bagay ay hayag, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang Kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan ang dahilan, minamahal kong kababayan, kung bakit tayo nabubuhay sa buhay na ito. Kaya, huwag mo iwaksi ang mga bagay na saklaw na pagkahalaga ito sa buhay, sa iyong kalakasan, sa iyong buhay, maging buhay ng iyong pamilya, buhay na iyong apo, buhay na iyong asawa, buhay ng iyong mga anak. Walang iba, tandaan natin, ang may-ari nito kundi ang Diyos lamang, minamahal kong kababayan. Napagkahalaga ang mga bagay nito, huwag nating gawin na kung saan tayo naghihingalon na hindi na tayo makapaglingkod, saka natin tawagin siya, huwag nating gawing huli. Dahil ang dulo nito, walang iba kundi ang pagkasira at makaimpierno sa tao, minamahal kong kababayan. Kaya sa araw nito, hanggang dito na lang ako sa mga bagay nito, naway ang basbas at ang kapala ng Diyos sa mga bagay nito na inyong naririnig, na inyong pinag-aralan, naway maging daan ito upang ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggang ay sumasa inyo, at ang biyaya at grasya ng Diyos ay sumasa inyo sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, ng aming tagapagligtas. Amen.